bangis. Lola, ba't po ang bilis ng tubig? Kanina lumampas sa tuhod pero ngayon halos dibdib ko na. Hindi na po to normal. Parang hindi na tayo makakalabas dito. Ay, anak, huwag kang lalayo sa akin. Basta't hawak mo ako, makakaligtas tayo. Pero tama ka, iba na to. Ilang bagyo na ang dinaanan ng buhay ko pero ganito kabigat. Ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Ito ang sagot ni Esmeralda habang pinipilit manatiling kalmado kahit ang dibdib niya ay mabilis ang tibok kasama ang kanyang apong si Sepira. Nasa kalagitnaan sila ng lumang farmhouse habang sa labas ay walang tigil ang rumaragas ang ulan. Ika-5 araw na nang walang humpay na buhos at ayon sa radyo, sunod-sunod na bagyo ang lalandfall sa Pilipinas. Bumaha mula Pampanga hanggang Tarlac at kahit Maynila ay halos lumubog na. Tulad ng mga kwento ng malaking baha noong 1970s, tanging bubong na lang ang kita sa maraming lugar. Lola, yung dingding natin kumakalugpo. Parang may tumutulak na malakas sa labas. Ayoko na po. Ang ingay ng tubig. Parang papasok na siya dito. Hey, kapag bumigay yan, anak, makinig ka sa akin. Kailangan nating sumabay sa agos. Huwag kang tatangay na. Wala sa akin, okay? Huwag kang magpanik. Yan ang pinaka-importante. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw. Hindi ulan, hindi hangin, kundi tunog ng kahoy na nabibitak. Mula sa sahig, may umangat na malakas na alon at bago pa sila makagalaw, humampas sa gilid ng bahay ng buong lakas. Lola! Lola, hawakan niyo ko! Lola, ang sakit! May bumangga po sa likod ko! Tulong! Hawak! Humawak ka, anak! Lakasan mo ang loob mo! Huwag kang bibitaw! Huminga ka! Itaas mo ang ulo! Huwag mong hayaang lururing ka! At doon, tuluyang bumigay ang bahay. Tumilapon ang mga tabla, nawasak ang dingding, tinangay ang bubong. Walang natira kundi ang rumaragas ang putik at ang dalawang katawan na desperadong sumubok manatili sa ibabaw. Lola, hindi ko na makita ang araw. Gabi na po ba? Oh, wala talagang ilaw. Hindi ko po alam kung saan tayo napunta. Ay, walang araw na lilitaw ngayon, anak. Ilang linggo raw na puro ulap. Pero hindi tayo titigil. Hindi pa ngayon ang oras natin, anak. Kumapit ka dito. Malaki ito. Kakayanin tayo nito. Basta sumabay lamang tayo sa agos. Sa gitna ng malawak na baha, walang direksyon, walang ligtas, walang kasiguraduhan. Naglayag ang maglola sa pag-asang may mararating pa sila bago sila maubusan ng lakas. Lola, hindi ko na po alam kung ilang araw na tayong ganito. Hindi ko na makita yung umaga at gabi. Parang pare-pareho lang ang kulay ng langit. Wala talagang araw ngayon, anak. Kung dati-rati nga ay halos isang buwang umuulan. Tapos walang sinag ng araw kahit minsan. Pero huwag kang mawala ng pag-asa hanggat umaabot ang kamay mo sa kahoy na ito. May pag-asa pa tayong makarating sa lupa. Maraming araw na silang inanod ng baha. Halos hindi na mabilang kung ilang ulit silang umiyak, nilamig at nagdasal na sana tumigil ang ulan. Wala silang direksyon. Ang ilog ang nagdedesisyon kung saan sila pupunta. Ang langit, puro kulay abo. Ang hangin, laging may dalang lamig.
Ang katawan nila, pagod na pagod. Lola, parang hindi na po ako makahinga kapag naiisip ko na parang walang katapusan to. Hindi ko kaya magising araw-araw ng ganito pa rin. Pero kakayanin ko po hanggang kaya ko. Basta kasama ko kayo. Anak, malapit na. Malapit na akong mapagod. Pero hindi ako susuko. Hindi pwedeng sumuko habang kasama kita. May mararating tayo. May lupa pa ring hindi na aabot ng baha. Ilang oras pa silang inanod bago may napansin si Esmeralda. Isang madilim na hugis malayo. Hindi bahay, hindi troso. Mas parang kumpol ng matataas na puno. Inangat niya ang kamay niya at tinuro iyon. Sefira anak, tingnan mo roon. May lupa diyan. May mas mataas na parte. Kapit ka. Iikot tayo. Yan ang pupuntahan natin. Lola, nakikita ko rin po. Parang hindi po siya lubog. Lola, may lupa. May lupa talaga. Habang dahan-dahan silang lumalapit, unti-unting lumalaki ang nakikita nila. Tuyong lupa, mga palaya na hindi pa napasok ng baha, at ilang kubo na nakatayo ng maayos, tila isang himala sa gitna ng mga dilubyo. Paglapit nila sa pangpang, may sumalubong na ilang tao, mga nakabarong, nakasarong at mukhang galing sa isang tahimik na baryo. Ang mga mata nila'y nakatuon sa maglola na halos hindi na makagalaw sa pagod. Hoy, mga anak! Diyos ko po! Saan kayo galing? Halina! Halina! Basang-basa kayo! Nanginginig! Pumasok kayo dito at magpahinga! Sabi ng isang boses na matandang babae na malapad ang balikat at may mahigpit na tingin, ngunit malumanay ang boses. Yan si Madam Ursulina. Ay, naanod ho kami ng baha. Ilang araw na kaming walang masilungan. Hindi na po namin alam kung nasaan kami ngayon. Ay, wala kayong dapat alalahanin dito. Ligtas kayo sa amin. Hindi inabot ng tubig ang baryong to, kaya magpahinga muna kayo dito. Kapag lumuwag na ang tubig, tutulungan namin kayong makauwi. Masayang sagot ni Madam Ursulina. Maraming salamat po, ma'am. Salamat po talaga. Akala ko po hindi na namin mararating ang gantong uri ng lugar. Ay, salamat Panginoon. Sa wakas, matapos ang mga araw ng pagkalunod, lamig at kawalan ng direksyon, tila nakahanap sila ng lugar na ligtas. Isang baryong hindi pinasok ng baha. Tahimik, malinis at mukhang handang tumulong. Pero habang humihinga sila ng mas maluwag, hindi nila alam, ang baryong ito ay may tinatagong lihim na mas delikado pa kesa sa tubig. Lola, nakita niyo po ba? Yung paa ng babae kanina, parang baliktad po. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako, pero hindi yun normal. Yung lakad niya, para siyang paatras pero paabante. Nakita ko anak. Hindi lang ikaw ang nakakita. Kanina rin, nung nag-abot sila ng pagkain, yung mata ng lalaki, kulay pula. Hindi yung namumugto dahil sa puyat ha. Ibang klaseng pula. Parang may pahid ng hindi magandang pinanggalingan. Sa unang 2 araw sa baryo, nagpapasalamat sina Esmeralda at Sefira sa tulong na natatanggap nila. May pagkain, may mahihigaan at hindi sila nilalamon ng tubig. Pero habang tumatagal, parang may mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang mga bagay na nakakapanindig ng balahibo. Lola, hindi rin po sila lumalabas ng umaga.
Nakita niyo ba yung bintana nila? Ang kakapal ng kurtina. Parang bawal na bawal tamaan ng araw. Ay, pinagtagpi-tagpi ko na yan. Yan sa mga kwento nung bata pa ako. Yung mga nilalang na ayaw sa araw, ayaw sa liwanag, at kung gabi, doon sila nagiging aktibo. Gabi-gabi, may naririnig si Sapira na kakaibang tunog mula sa labas. Hindi ito kuliglig, hindi hangin, hindi kahit anong hayop na alam niya. Lola, naririnig niyo ba yun? Yung tunog. Parang, hindi ko ma-explain. Kinikilabutan po ako, Lola. Kasi kanina, malakas pa siya tapos habang tumatagal, mas humihina. Pero parang lumalapit. Yan na nga ang sinasabi ko sa'yo. Yung tunog na yan, hindi yan dapat lumalapit. Sabi ng matatanda, kapag humina ang tunog ng tiktik, hindi lumalayo ang nilalang. Papalapit siya. Lalong humigpit ang pakiramdam nila nang mapansin nilang halos lahat ng taga-baryo ay walang ginagawa sa umaga. Tahimik ang buong lugar tuwing araw, parang bayan na walang tao. Pero pagdating ng gabi, restless, gising, lahat ay gumagalaw. At kahit anong tanong nila tungkol sa lugar, ang sagot palagi ay, mamaya na, magpahinga muna kayo. Lola, tingnan niyo po yung mga bata. Kanina naglalaro pero parang hindi sila napapagod. Ilang kilometro na tinatakbo ng isa Hindi sila hinihingal. Sino ba talaga yung mga batang yan? Anak, marami na akong narinig noon tungkol sa mga nilalang na humahalo sa tao. Minsan mukhang normal, minsan kumikilos din na parang hayop, at minsan kumakain ng tao. Lola, ibig niyo bang sabihin? Hindi ako sigurado dito. Pero ayokong malito ka. Basta't mag-iingat tayo. Huwag tayong aalis sa ilaw. Huwag tayong lalapit kahit kanino paggabi. Habang papalapit ang hating gabi, mas lumalalim ang katahimikan sa baryo. At sa gitna ng dilim, muling narinig ni Sapira ang pamilyar na tunog. Isang pagaspas ng pakpak sa taas ng bubong. Mas mahina, ngunit mas malapit. Si Esmeralda at Sapira ay hindi pa man nakakatulog. Alam na nilang hindi pangkaraniwang lugar ang napasukan nila. At hindi sila sigurado kung ligtas pa silang makakalabas dito. Lola, pakiramdam ko may gumagalaw sa labas. Hindi po yung normal na lakad. Iba, parang kinakalmot na po yung lupa at dingding. Ano pa talaga nangyayari? Anak, huwag kang masyadong lumapit diyan. May sinasabi ako sa'yo, di ba? Kapag gabi, dito ka lamang sa tabi ko. Hindi natin alam kung anong ginagawa ng mga tao rito tuwing dilim. Ika-4 nilang gabi sa baryo. Pinakamalakas na ulan sa gabing iyon. Halos hindi nila marinig ang sarili nilang paghinga. Ngunit sa gitna ng ingay ng bagyo, may mas malakas na nakakabinging tunog na nagmumula sa labas ng kubo. Lola, may ilaw sa labas. Hindi liwanag ng lampara pero para siyang pulang kumikislap. Ay, huwag mo yan titingnan. Huwag na huwag. Nakahanap siya ng maliit na siwang sa dingding. Doon sumilip ang kanyang isang mata. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Lola, Diyos ko. Si Madam Ursulina. Lola, binabalatan niya yung balat niya. Parang damit lang na inaalis. Diyos ko. Hindi agad tumingin si Esmeralda. Pero ang sunod na sigaw,
si Safira ang nagpilit sa kanya. Lola, may lumalabas pong pakpak. Malaki! Para siyang hindi tao. Dahan-dahang lumapit si Esmeralda at nakisilip sa maliit na siwang. At doon niya nakita ang kinakatakutan niya makita. Sa gitna ng ulan, si Madam Ursulina ay nakatayo sa lupa. Hubad ang balat na parang binaligtad, nakasabit sa gilid. At mula sa likod niya, unti-unting bumubuka ang malalaking pakpak na kulay abo, parang tuyong balat ng paniki. Sa paligid niya, may 3 lalaki. Biglang naglaho ang anyong tao. Naging aso, naging malaking ibon, naging halimaw na hindi matukoy kung saan ang galing. Anak! Lumayo ka riyan! Sinasabi ko sa iyo! Diyos ko! Yan ang mga nilalang na tinatakot sa akin ng bata pa ako. Mga nilalang na naguhubad ng balat kapag gabi. Diyos ko! Ang baryong akala nila'y ligtas ay baryo pala ng mga aswang. Mga nilalang na nagtatago sa balat ng tao sa araw, pero sa gabi, pinapakita ang tunay na anyo. Handang manghuli ito ng biktima. Lola, ano po yung gagawin natin? Nakikita ko sila. Naghahanap sila. Parang may inaamoy. Parang may sinusundan. Parang gutom na gutom. Anak, alam kong mahirap paniwalaan. Pero hindi sila lumalabas ng ganito kung hindi sila gutom. At kapag umulan ng malakas, mas malakas ang pang-amoy nila. Sa labas, narinig nila ang ungol ng mga hayop na hindi hayop. Narinig nila ang pagaspas ng pakpak. Naririnig nilang tiktik na tunog na dati ay pabulong. Pero ngayong gabi, parang umaalingaw sa loob ng mismong utak nila. Lola, papunta po sila dito. Kaya mo kong pakinggan, Safira. Hindi tayo lalabas. Hindi tayo gagalaw. Hindi tayo hihinga ng malakas. Kapag nalamang tao tayo, tapos na tayo. At sa gitna ng dilim, bagyo at takot, napagtanto nila ang katotohanang hindi nila inaasahan. Hindi sila basta napadpad sa baryo. Napasok sila sa isang pugad ng mga mandirigmang halimaw na gumagala kapag gabi. At siyempre, nagpapanggap na ordinaryong tao sa umaga. Lola, hanggang kailan po kaya tayo magpapanggap? Araw-araw na lang akong kinakabahan dito. Kapag nakatingin sila sa akin, parang alam nila na hindi tayo kabilang dito. Anong gagawin natin, Lola? Kinakabahan talaga ako. Ay, hanggat hindi bumababa ang tubig, wala tayong pagpipilian, anak. Hindi tayong pwedeng tumakbo. Hindi rin tayo pwedeng magpakita ng takot. Ang mga nilalang na yan, kahit mapagpanggap pa silang tao, ay ibang pang-amoy nila. Kailangan nating mag-ingat sa bawat galaw natin. Sa kabila ng takot, napilitan silang mamuhay na parang ordinaryong bisita ng baryo. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalong malinaw na hindi talaga sila ligtas. May iba't ibang anyo ng mga aswang. Mga sumisipsip ng dugo, sumisipsip ng laman loob, nagiging hayop, nagkukulam at kumakain ng bangkay. Bawat isa may sariling ugali, sariling oras ng panghuhuli at sariling paraan ng pagpapakita ng tunay na anyo. Lola, naayos niyo na po ba yung bawang at asin? Gusto ko po sanang matulog. Pero tuwing naalala ko yung nakita natin ng isang araw, hindi ko na po alam kung paano pa po ko pipikit. Nilagay ko na lahat, Iha. May bawang sa pinto at may asin sa ilalim ng banig. Yung langis na pinagpala ng pari ay nasa ilalim ng ulunan ko. Hindi man ito sila mapapatay,
Pero magdadalawang isip sila na lumapit. Gabi-gabi, naririnig nila ang tunay na katauhan ng mga taga-baryo. Mga tunog na hindi kayang gawin ng tao. Mga kaluskos na parang may sinisip-sip. Mga ungol na mababa pero nakakayanig. At paminsan-minsan, yung tunog na proboscis na parang mahabang dila na humahaplos sa lupa. Lola, yan na naman ang tunog. Yung parang sumisip-sip. Hindi ko po alam kung saan ang gagaling pero alam kong hindi yun pagkain ng tao. Alam ko, anak. Yan ang tunog ng naghahanap ng laman. Kapag gutom sila, kaya nilang kumain ng ilang tao. Kaya huwag kang gagalaw. Mas mabuti nang hindi nila maramdaman na gising tayo. Kung araw, payapa ang baryo. Pero pagdating ng gabi, para itong nagiging ibang mundo. Tila may mga nilalang na lumalabas mula sa dilim. Para silang naghahabol ng hangin. Pero ang totoo, naghahanap sila ng buhay. Hanggang sa isang gabi, may nangyaring hindi inaasahan. Lola, bakit po ang tahimik nila ngayon? Dati rinig agad natin yung mga ingay nila pero ngayon, parang may kulang. Kasunod nito, may umiyak na ina mula sa kabilang kubo. Nagkagulo ang buong baryo. May batang lalaki raw na nawawala habang tulog. Pero mas nakakasindak ang sumunod. Lola, ba't parang may nakahiga sa kama nila? Sabi nila, bumalik daw yung bata. Pero, ba't ganyan yung nakikita ko dito? Maputla. Parang hindi humihinga. Parang hindi na siya yun. Ay, anak, hindi na yan yung bata. Kopya na yan. Doppelganger. Kapalit. Yan ang ginagawa ng ilan sa mga aswang kapag may kinukuha sila. Minsan may iniiwan silang duplicate na unti-unting namamatay. At doon, tuluyan ng lumo ang maglola. Hindi lang sila nakatira sa baryo ng mga aswang. Nakatira sila sa lugar kung saan kinukuha ang mga tao. At may iniiwang huwad na katawan, kapalit ang tunay na buhay. At alam nila, kung hindi sila mag-iingat, baka sila na ang susunod na mawala. Lola, tara na. Hindi na po tayo pwedeng magtagal dito. Pakiusap, ayoko na pong umabot tayo sa susunod pa na gabi. Parang mas nagiging agresibo sila habang lumilipas ang mga araw. Hindi ko na kaya to. Ay, alam ko anak. At lalo tayong delikado kapag lumapit ang kabilugan ng buwan. Doon sila pinakamalakas. Kung maghahantay pa tayo, baka hindi na tayo makaalis ng buhay dito. Sa wakas, huminto na ang ulan matapos ang maraming linggo. Unti-unting humupa ang tubig. Pero sapat pa rin para hindi sila basta makalayo. At sa katahimikang bumalot sa baryo, isang tao lang ang nagbigay ng pag-asa sa maglola. Ang tahimik na si Solon, isang residente na palihim na tutol sa mga aswang. Aling Miranda, Aling Esmeralda, may kailangan ako sabihin. Hindi lahat dito sang-ayon sa mga ginagawa nila. Ako, hindi ako tulad nila. Handa akong tumulong sa inyo. Pero, kailangan natin gawin to bago sumikat ang araw. Yan ang oras na pinakamahina sila. Sabi ni Solon habang nakalingon-lingon, tiniyak na walang nakikinig. Ikaw si Solon, ano? Bakit mo ba ginagawa ito? Kung mahuli ka nila, ikaw ang uunahin. May nawala na rin sa pamilya ko dahil sa kanila. Hindi ko nagawang
Pagtanggol sila, hindi ko nagawa ang dapat noon. Pero ngayon, hindi ko na hayaang mangyari ulit. Hindi ko hahayaang kayo ang isunod nila. Nagplano sila ng tahimik. Ang oras ng pagtakas ay hindi madaling piliin. Kailangan ng manipis na hamog, tahimik na hangin at pinakamahina ang mga halimaw. Ang sandaling bago sumikat ang araw. Lola, kinakabahan po ko. Pero kakayanin ko. Kakayanin ko to. Basta magkasama tayo, Lola. Anak, ngayon ang pag-asa natin. Kapag nagkamali tayo ng galaw, wala nang bukas. Pero hindi ako papayag na dito matapos ang buhay natin. Pagsapit ng madilim na madaling araw, sinimula nila ang plano. Kinuha nila mga kaldero at kawaling nasa tabi ng kanilang kubo. Kapag narinig ka nila, malilito sila. Hindi nila gustong malakas na ingay at bigla ang mga ingay. Magkakagulo yung mga yan. Yung mga pagkakataon natin para makalayo. Sabay-sabay nilang binangga at kinalampag ang mga kaldero. Napakaingay. Umalingaw-ngaw ito sa buong baryo. Nagkagulo ang mga nilalang. May mga pakpak na nagliparan. May mga sigaw na hindi tao. May mga hayop na tumakbo palabas ng kubo. At doon nagsimula ang pagtakbo ng maglola. Lola, bilis po! Papunta na sila dito! Tara na! Hinila ni Solon ang dalawang babae papunta sa bangkang gawa lamang sa pinagsamang troso at yantok. Parang mga improvised bangka noong malaking baha. Lumusot sila sa tubig at nagsimulang umusad. Pero hindi ganong kadali ang paglayo. May humabol. Isang nilalang na may pakpak at mahabang dila ang lumipad pababa at kumapit sa paa ni Sepira. Lola! Lola, hilahin niyo po ako! Aray ko! Ang sakit! Ay, huwag kang bibitaw, anak! Akong bahala dyan! Kinuha ni Esmeralda ang hinandang kawayan. Matulis ang dulo para itong sibat. At sa lakas na hindi niya alam, meron pa pala siya. Sinaksak niya ang nilalang sa dibdib. Bumitaw ito, umatungal at tuluyang naglaho papunta sa dilim. Sige pa! Sige pa! Kaunting ilaw na lang. Hindi na nila kakayanin yan. Bilisan nyo! At ang pagsikat ng unang liwanag, nagsimulang umusad palayo ang kanilang bangka. Ang mga halimaw na humahabol ay umatras. Hindi kayang harapin ang papasikat na araw. Lola, ligtas na po ba tayo? Ay, anak, hindi pa lubos. Pero nakalabas na tayo sa impyernong baryo na yon. At tuluyang iniwan ng tatlo ang baryong kinalalagyan ng dilim. Habang ang araw, sa wakas, muling lumitaw para salubungin sila. Lola, yan na po yung mga tao. May mga truck, may mga tent, may mga sundalo na. Ibig sabihin, nakabalik na po tayo. Wala na po yung tubig. Ay, oo anak. Nandito na tayo sa bayan natin. Wala nang baha. Pero, iba ang dinaanan ng lugar na to. Tingnan mo, halos wala nang natirang bahay. Pero buo tayo. Buhay. At yan ang pinakamahalaga. Makapal ang putik sa bawat daan. Mga bahay na nakatihaya. May mga pulang bandila sa ilang gilid. Simbolo ng buhay na hindi na naisalba. Ayon sa mga balita, libu-libong taong namatay. Mahigit 700 Pilipino raw ang nasawi sa sunod-sunod na bagyo noong 1970s. Panahon yun ng takot at paghihirap na hindi madaling kalimutan. Lola, ang dami po nilang sinasabi. May nawala ng pamilya, may nawala ng anak. Parang hindi ko po alam kung paano tayo nakaligtas doon. Ay, anak, minsan sa buhay, may mga pagkakataong hindi natin kayang ipaliwanag. Pero,
Kaya tayo niligtas ng Diyos kasi meron pa tayong layunin sa buhay. At hindi natin dapat kalimutan ang totoo nating pinagdaanan. At doon nagsimula ang pagkalat ng kwento nila. Mga anak, may ikukwento ko sa inyo. Hindi lang tungkol sa baha, hindi lang tungkol sa pagkakaligtas. May mga nilalang na nakita namin sa isang baryo. Hindi sila tao, mga aswang sila. Mga nagpapalit balat. Mga pumupunta sa dilim para maghanap ng biktima. At kung hindi kami kumilos noon, baka hindi na kami nakaalis. May mga umiiling, may mga umingiti ng hindi naniniwala. Pero ang mga matatanda, tumatango. Alam nila ang mga sinaunang kwento. Para sa kanila, hindi imposibleng may baryo na ganun. Yan ang mga sinasabi ko sa inyo noon. Ang mga kwento ng mga ninuno natin, hindi yan basta kwento. Paalala yan, proteksyon at babala. Mabilis kumalat ang kwento ni Esmeralda. Hindi lang sa baryo nila, kundi sa mga karatig na bayan. May nagtatawanan, may natatakot, may nagdududa. Pero ganun talaga mga kwento. Kalahati totoo, kalahati alamat. Pero lahat may daladalang aral. At makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang bumabangon ang kanilang lugar. Ipinatawag ni Esmeralda ang mga apo niya sa harap ng kanilang tinatayong malit na bahay. Ikinuwento ang buong nangyari sa kanila ni Sefira. Lola, hindi po ba tapos yung kwento natin? Hindi po ba wala na sila? Ay, anak, ang baha nawawala. Pero ang mga nilalang na yun, hindi natin alam kung kailan babalik. Kaya lagi kayong mag-ingat. At habang lumalamig ang hangin ng gabing yon, may baon na silang kwento na hindi nila makakalimutan. Wakas, at yan ang kwento ng maglola na napadpad sa baryo ng mga aswang. Ang kwento ng isang baryong hindi tinamaan ng baha, pero tinamaan ng kadiliman. At sa bawat batang nakikinig, sa bawat matandang tumatango, sa bawat takot na muling nabuhay, nananatili ang paalala natin. May mga halimaw talaga sa mundo. At minsan, kahawig nila ang mga tao. At kung nagustuhan nyo ang ating storya, please comment yes. At kung may real life stories kayo na nakakatakot na gustong ma-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.